your energy. Ikaw na napadaan sa video na to, kung ikaw ay Libra, Sun, Moon at Rising, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit tumintubo ka rito. Baka may isang mensaheng kailangan mong marinig ngayong linggo bago ka gumawa ng susunod mong desisyon. Bago tayo magsimula, grounding muna tayo. Huminga ng malalim, dahan-dahang ilabas ang hininga, hayaan mong kumalma ang isip mo. Kung ano lang ang nararamdaman mong tugma sa sitwasyon mo, yun lang ang kunin mo. Kung hindi ito para sa'yo, okay lang din. Hindi kailangang pilitin. Ang reading na to ay spiritual guidance para sa self-reflection at hindi kapalit ng personal na desisyon o professional na payo. Ngayong Biyernes, ang energy ng araw ay konektado kay Venus, ang planetang may kaugnayan sa Libra, sa relationship, values, harmony, beauty at self-worth. Kaya napakalakas ng tema ngayong linggo tungkol sa kung ano ang tunay na mahalaga sa puso mo. Buksan natin ang liwanag. Inaanyayahan ko ang divine, ang mga spirit guides na para lamang sa pinakamataas na kabutihan at ang mabuting energy na magbigay ng malinaw na mensahe para sa Libra, Sun, Moon at Rising. Kung gusto mong makasabay sa weekly schedule ng zodiac readings, maaari kang mag-follow. At kung may bahagi ng reading na tumugma sa experience mo ngayong linggo, pwede mo itong ibahagi sa comments. Minsan ang simpleng paglabas ng nararamdaman ay nakakatulong para gumaan ang pakiramdam. Kung hindi naman tugma, okay lang din. Simulan na natin. Ang pinakaunang lumabas dito ay nagsasabing tahimik ang paligid mo pero ang isip mo hindi. Parang may mga araw na pakiramdam mo wala namang nangyayari. Pareho pa rin ang routine, pareho pa rin ang problema. Pero ang hindi mo nakikita may maliliit ng pagbabago na nagsisimula. May isang Libra na matagal nang naghihintay ng resulta. Resulta sa application, resulta ng interview, resulta ng business, resulta ng health concern, resulta ng isang pag-uusap na hindi pa natutuloy. Parang gusto mo nang sumuko dahil ang tagal. Pero ang ipinapakita rito, hindi ibig sabihin na walang progress dahil tahimik. Minsan ang pinakamalaking pagbabago, hindi maingay, mas mabagal lang kaysa sa inaasahan mo. May isa pang mensahe. Napapansin mo ba nitong mga nakaraang araw, mas pinipili mong manahimik kaysa makipagtalo? Hindi dahil mahina ka. Napapagod ka na lang sa mga taong gusto laging sila ang tama. Para sa Libra na nasa edad 35 pataas, parang mas mahalaga na ngayon ang peace of mind kaysa manalo sa arguments. May isang tao na hinihintay ang reaksyon mo, pero hindi mo siya pagbibigyan. At iyon ang magiging panalo. Para naman sa Libra na 18 hanggang 30, may pagkakataong gusto mong gumawa ng malaking hakbang pero may party sa'yo na natatakot. Isipin mo, paano kung pumalpak? Paano kung pagtawanan ako? Paano kung mali ang desisyon ko? Ang mensahe, hindi lahat ng kaba ay warning. Minsan excitement lang yon na hindi mo pa nakikilala. May energy na rin dito na muling pakikipag-connect. Hindi ito automatic na ex, pero sa iba kaibigan, para sa iba dating katrabaho, para sa iba kamag-anak. May pag-uusap na maaring magsimula ulit pero wag mong madaliin. Hayaan mong natural lang timing. Isa pang napakalakas na tema, may Libra rito na matagal nang may pakiramdam na parang hindi siya sapat. Kahit anong gawin mo, parang kulang pa rin. Pero ang problema, hindi ikaw ang kulang. Napapalibutan ka lang ng mga taong hindi marunong makita ang halaga mo. At kapag lagi mong hinihingi ang validation ng maling tao, hindi ka talaga mabubusog emotionally. Kung business owner ka, kung freelancer ka, kung content creator ka, kung naghahanap ka ng bagong pagkakakitaan, napakaganda ng energy ngayong linggo para magsimula ng bagong strategy. Hindi ibig sabihin na bukas milyonaryo ka na ha.
Ang ibig sabihin, may ideyang papasok sa isip mo na pwedeng magbukas ng bagong direksyon. Isulat mo yon. Huwag mong isipin na maliit lang. Maraming malaking negosyo ang nagsimula sa simpleng idea. Sa usaping pag-ibig, may isang bagay kang hindi na kayang i-pretend. Kung masaya ka, makikita sa mga mata mo. Kung pagod ka, makikita rin. Hindi na kayang itago ng puso mo ang katotohanan. At minsan, yon ang simula ng healing. May isa ring Libra na nakakaranas ng emotional distance, hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil pareho ng pagod. Minsan, ang kailangan ay hindi mas maraming salita, kundi mas maraming pag-unawa. At para sa single, wag mong isipin na nahuhuli ka. Hindi pare-pareho ang timeline ng bawat tao. Mas mabuting dumating ang tamang tao sa tamang panahon kaysa dumating agad pero maling tao naman. Ang pinakamalakas na energy ngayong linggo, hindi ka pinapagalaw ng mabilis. Pinapagalaw ka ng mas matalino, mas may pagkakataon, parang gusto mong tumalon agad. Pero sinasabi ng energy, magplano muna, mag-observe muna. Hindi lahat na bukas na pinto ay para pasukin agad. May mga pintong kailangan mo munang tignan kung ligtas at may mga pintong kailangan mo ring hayaan na kusang magsara. Dahil hindi lahat ng pagkawala ay kawalan. May mga pagkawala na proteksyon. May isa pang napakalinaw na mensahe. May Libra na matagal nang naghihintay ng tamang timing. Pero ang ipinapakita rito, darating ang pagkakataon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan mo. Kaya wag mong hintayin maging perfecto ang lahat bago ka kumilos. May email, may tawag, may message, may invitation, may biglaang plano. At para sa ilan, may pagbabago sa schedule na sa una ay isipin mong abala lang. Pero kapag lumipas ang ilang araw, doon mo marirealize na yun pala ang naging daan para may mas magandang mangyari. Kung may balak kang bumiyahe ngayong linggo, doblihin ang pag-iingat. Hindi dahil may masamang mangyayari, kundi dahil ipinapakita rito ang pagmamadali. Kapag nagmamadali ang isip, mas madaling makaligtaan ang mahalagang detalye. Suriin ang gamit, suriin ang mga dokumento, basahin ulit ang mga pinipirmahan. May libra rin na parang pakiramdam niya ay wala nang nakakaintindi sa kanya. Kapag nagsasalita ka, parang iba ang naririnig ng tao. Kapag nagpapaliwanag ka, parang lalo kang hindi nauunawaan. Ang mensahe, hindi lahat ng tao ay kayang unawain ang pinanggagalingan mo at hindi mo responsibility na kumbinsihin ang lahat. Piliin mo kung sino ang bibigyan mo ng access sa energy mo. May isa ring sitwasyon na matagal mo nang sinusunod dahil yon ang nakasanayan. Pero nitong mga nakaraang linggo, may bahagi ng puso mo na nagtatanong, masaya pa ba talaga ako rito? Maaring trabaho, maaring relasyon, maaring grupo ng kaibigan, maaring isang commitment na dati ay nagbibigay ng saya, pero ngayon ay puro obligasyon na lang ang nararamdaman mo. Hindi ito nagsasabing umalis ka agad. Ang sinasabi nito, bigyan mo ng oras ang sarili mong maging tapat sa nararamdaman mo. Para sa mga nasa edad 35 hanggang 65 pataas, may possibility na may mas batang tao ang lalapit sa iyo para humingi ng payo. Maaring anak, pamangkin, mas batang katrabaho o isang taong nagtitiwala sa karanasan mo. Minsan hindi nila kailangan ng kumpletong solusyon, ang kailangan lang nila ay maramdaman na may nakikinig. Para naman sa Libra na 18 hanggang 30, napakalakas ng energy ng pagbabago ng direksyon. May ilan sa inyo ang nag-iisip lumipat ng trabaho, mag-aral ng bagong skill, magsimula ng maliit na negosyo, magbukas ng online page, o subukan ang isang bagay na matagal nang nasa isip ninyo. Huwag mong maliitin ng maliit na hakbang
Minsan ang isang simpleng desisyon ngayon ang nagiging dahilan kung bakit iba na ang buhay mo pagdating ng ilang buwan. May mensahe rin tungkol sa pera. Kung may perang papasok, subukan mong wag agad gastusin dahil lang sa gusto mong i-reward ang sarili mo. Magandang mag-enjoy pero mas maganda kung may maitatabi ka muna. May darating na pagkakataon na matutuwa kang may naipon ka. Sa usaping relasyon, may mga salitang hindi nasabi, may mga tanong na hindi na itanong, at may mga emosyon na parehong itinatago. Kung ikaw ay nasa maayos na relasyon, piliin ang tahimik na pag-uusap kaysa pagdidibate. Mas madaling maresolba ang problema kapag pareho kayong handang makinig. Kung single ka, huwag mong pilitin ang sarili mong pumasok sa relasyon dahil lang sa pakiramdam mong nahuhuli ka. Hindi sukatan ng halaga mo ang relationship status. May isa pang napapansin dito, may taong matagal mo nang sinusubukang intindihin pero habang tumatagal mas nauubos ka. Ang tanong, hanggang saan ang pagmamahal at saan nagsisimula ang pagpapabaya sa sarili? Hindi lahat ng tulong ay kailangang ikaw ang magbigay at hindi lahat ng problema ay responsibility mong ayusin. Ngayong linggo, bantayan mo rin ang katawan mo. Kapag pagod ang isip, madalas sumasabay ang katawan. Magpahinga kung kailangan, uminom ng sapat na tubig, at kung ilang araw ka nang kulang sa tulog, subukan mong unti-unting ibalik ang tamang pahinga. Mas malinaw ang pagdidesisyon kapag malinaw din ang isip. Ang huling mensahe, hindi ka nahuli, hindi ka na pag-iiwanan, may sariling oras ang bawat tao. Habang ikinukumpara mo ang sarili mo sa iba, hindi mo napapansin na unti-unti ka ring umaabante at minsan pinakamalaking progress ay hindi nakikita ng ibang tao. Ikaw lang ang makakaramdam na iba ka na kaysa noong nakaraan. May isa pa akong mensahe na gusto pang lumabas. May libra na ilang gabi nang hindi mapakali. Kapag tahimik na ang paligid saka nagsisimulang magsalita ang isip mo. Naalala mo ang mga pagkakataong sana iba ang naging desisyon mo? Sana mas maaga kang umalis? Sana mas maaga kang nagsimula? Sana mas maaga mong pinili ang sarili mo. Pero ang ipinapakita rito, hindi ka nahuli. Lahat ng pinagdaanan mo ay may itinuro sa iyo na hindi matutuhan sa pagmamadali. May isang pintong unti-unti nang bumubukas. Hindi ito kailangang ipagsigawan. Hindi rin kailangang ipakita agad sa lahat. May mga plano na mas lumalakas habang tahimik pa lamang. Kaya kung may bago kang project, bagong business, bagong trabaho, bagong pangarap, protektahan mo muna ang energy nito. Hindi lahat ng tao ay kailangang makaalam habang nagsisimula ka pa lang. May isa pang message tungkol sa pamilya. May isang tao na matagal mo nang hindi gaanong nakakausap, hindi man ngayong linggo agad, pero may pagkakataong magkaroon ng paglalambot ng damdamin. Hindi ibig sabihin na babalik ang lahat sa dati ha, pero possible ang mas maayos sa pag-uusap kaysa dati. Kung may tampuhan, wag mong piliin or pilitin ang timing. Ang tunay na paghilom ay hindi minamadali. Para sa Libra na nasa edad 35 hanggang 65 pataas, may nakikita akong pag-aayos. Pag-aayos ng bahay, pag-aayos ng papeles, pag-aayos ng finances, o pag-aayos ng mga bagay na matagal nang ipinagpapaliban. At habang ginagawa mo yan, mapapansin mo, gumagaan din ang pakiramdam mo. Minsan pala, kapag maayos ang paligid, mas nagiging malinaw din ang isip. Para naman sa Libra ng 18 hanggang 30, huwag mong maliitin ang pagkakataong matuto ha. May skill na kapag sinimulan mo na ngayong taon, yes, this year, posibleng magbigay sa iyo ng bagong source of income sa hinaharap. May ilan sa inyo ang iniisip ng gumawa ng content, magbenta online, mag-aral ng digital skills, mag-offer ng service o magsimula ng maliit na negosyo.
Kung paulit-ulit bumabalik ang ideyang yon, pag-isipan mo ng mabuti, baka yan ang direksyong matagal nang kumakatok sa'yo. May isa pang mensahe tungkol sa puso, hindi lahat ng lumayo ay galit. May mga taong lumalayo dahil hindi pa nila kayang harapin ang sarili nilang nararamdaman. Kaya wag mong akuin ang lahat ng sisi. Hindi lahat ng katahimikan ay pagtanggi at hindi rin lahat ng paghihiwalay ay permanente. Ngunit tandaan, habang naghihintay kang maintindihan ka ng ibang tao, siguraduhin mo ring naiintindihan mo ang sarili mo. Ngayon naman, tingnan natin ang message ng iyong mga angels at ang unang salita, acceptance. May mga bagay na hindi mo kontrolado, may mga pangyayaring kahit anong pilit mo, hindi na maibabalik sa dati. At minsan doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Hindi sa paglaban sa realidad, kundi sa pagtanggap na may bagong kabanata na naghihintay sa'yo. Ang pagtanggap ay hindi pagsuko. Ang pagtanggap ay pagsasabing handa na akong buksan ang pinto para sa bagong opportunity. Ang ikalawang mensahe ay entrepreneur. Napakalakas ng energy rito para sa mga Libra. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, ito ay tungkol sa paglikha, pagpapahalaga sa talento mo, pagkakaroon ng kumpiyansa sa kaya mong ibigay sa mundo. Kung may gift ka, kung may kaalaman ka, kung may creativity ka, huwag mong hayaang manatili lang yan sa isip mo. May mga taong naghihintay na maibahagi mo yan. At tandaan, ang tagumpay ay hindi laging nagsisimula sa malaking kapital. Madalas nagsisimula ito sa maliit na hakbang na inuulit araw-araw. Bago tayo magtapos, paalala lang, hindi ako ang unang nagme-message sa kahit sino para mag-alok ng personal reading. Kung gusto mong magpa-reading, ikaw po yung mismo magme-message sa akin sa mga official accounts ko. Mag-ingat sa mga poster at mga peking accounts na gumagamit ng pangalan o larawan ko. Kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat sa oras mo. Kung nakatulong ang reading na to bilang gabay sa linggong ito, maaari kang mag-iwan ng komento kung alin ang pinaka nakarelate ka. Baka ang karanasan mo ay makatulong din sa ibang Libra na makaramdam na hindi sila nag-iisa. At kung gusto mong mas maintindihan ang sarili mo sa mas personal na level, mayroon akong Book 1, Discover Your Soul Purpose Workbook at Book 2, Decode Your Birth Chart. Kung naghahanap ka rin ng simbolo ng intention para sa abundance, business, love, at protection, available din ang aking bracelet collection. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod nating weekly reading, ingatan mo ang iyong sarili at piliin mo lagi ang mga desisyong nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli!